Hello! Kung nasa Pinas ka, malamang narinig mo na itong issue na 'to na viral ngayon. Or kung wala ka sa Pinas, eto, sa Chocolate Hills, kung dati nung taong 2000 or late 1990s nawawala ang ilan sa mga Chocolate Hills dahil binulldozed for quarrying, this time ang issue naman ay isang resort sa gitna ng Chocolate Hills. Hati ang opinyon ng netizens. Sabi ng mga iba, karaniwan sa mga netizens ay hindi sila dapat nagtayo diyan dahil protected area. Sabi naman ng mga mostly taga Boholanos ay hindi naman yan Chocolate Hills. Bundok-bundok lang yan at saka nasa private property daw sila. So, ano sa tingin nyo? Mali o tama? Tingnan. Ito yung view sa ilalim. So, meron silang swimming pool, may pa-slide, tapos may mga cottages at saka rented rooms. Ang aerial view niyan ay yan. So, may mga hills sa gilid. Part ba yan ng Chocolate Hills? Sa tingin nyo? Hindi na ba siya mukhang Chocolate Hills? Ayan, tapos meron pa silang under construction kasi yung sa plan nila ay I think 10 rooms pa yung idadagdag dahil hindi pa full construction ito. Nagsimula ito noong 2018. So, ang sabi ng management ay meron naman silang mga Alam nila permits. kasing nag-operate na kami. Like kumuha sila ng PAMB permit mula sa DNR clearance noong taong 2019. Tapos, ang clearance na yon, ang coverage ay yung kanilang view deck at saka tree house. Tapos, after ng pandemic, nitong 2022 ay meron ulit resolution ng PAMB na inaalaw na sila na magtayo ulit ng mga karagdagang infrastruktura gaya nung itong swimming pool, yung slide, tapos mga dressing room, function halls, 10 cottages at saka 10 rentable rooms. So, sa plan na yon, hindi pa ito ang kabuuan. Ongoing pa rin ang construction. Kaso, naging viral yan dahil sa isang vlogger at sinabi niya na, ito ang napakaganda at kakaibang resort. Hindi to verbatim yung naalala ko na lang. Basta sabi nga ay napakagandang resort sa gitna ng Chocolate Hills, which ay nabash siya for both sides ng pro at saka against this establishment. Sabi ng mga against, bakit mo pinopromote yan? Dapat hindi ka nagpro-promote ng ganyan kasi protected area yan. Dapat walang mga resort sa may Chocolate Hills. Sabi naman ng mga tangkilik dito, usually mga locals ay pahamak ka, pinag-viral mo pa, tuloy, iimbestigahan na. Which, ang current na or latest update ay temporary closure muna ang resort simula kahapon, March 14, 2024. Tapos, for next week ay, Cynthia Villar vows to launch Senate probe into the Chocolate Hills Resort issue. Camela Holmes is waving. Ito yung official na Facebook page ng Captain's Peak Garden Resort. To our valued guests, this is to inform you that our resort is temporarily closed until further notice. Or karaniwan sa mga tao, kapag sinabing heritage site, isipin natin mga ganito. Natural beauty, ito sa Brazil, Colombia, bagong heritage site sa UNESCO, World Heritage Site, Norway. Sa Norway may mga bahay-bahay sa gilid, pero mga lumang bahay na yan, dati na. Sa USA, Yellowstone, sa Pilipinas. So, sa taas, yung kilala natin na view ng Chocolate Hills. Tapos ito nga, yung isang portion, part ba yan ng Chocolate Hills? Yun ang tanong. Basahin natin yung mga comments sa Facebook ha. Sabi nila ay, alam ko na private area kasi private property daw. Yung titled na yung pinagpatayuan ng resort. Alam ko na private area ang baba niyan, pero saan ka naman nakakita ng heritage site na may resort? Kahit dito sa Canada, marami kaming mga World Heritage Site, pero never kang makakakita ng ganyan in the middle of the site. Bawal po kasi yan. Mahigpit po ang government dito sa mga ganyan. Yun po kasi ang mali doon. Sabi naman ng iba. Ang ibang Pinoy mahilig sirain ang natural beauty ng kalikasan. Basta pera ang usapan. May sumagot naman. Bisaya ang nito. Pero nag-auto-translate kasi nung in-screenshot ko, there is nothing to destroy in this place. May sumagot, ano ba sa tingin mo ang natural pool? Okay. Ito ay isang vlogger din. Sabi niya ay, please think before you click. Do your fact-checking and research as well. This is not the Chocolate Hills from Carmen, but Captain's Peak from Sagbayan, Bohol. Next. Hindi po talaga yan ang tourist spot na Chocolate Hills dahil sa Carmen po yun. Yan ay sa Sagbayan. Mangilan-ngilan lang po yan na burol dahil ang madami talaga nasa Carmen at yon ang
chocolate hills. So parang sinasabi nito, ang nasa Sagbayan na malapit sa Captain's Peak ay hindi na Chocolate Hills dahil ang Chocolate Hills ay nasa Carmen lang. Eto pa, isa pa. Ibang tao na naman to. Boss, sa totoo lang tayo, malayo yan sa view deck ng Chocolate Hills. Nasa Carmen ang view deck. Nasa Sagbayan yan. Malayo yan kung lakbayin mo. Tago yan. At sa tingin ko, hindi pang bababoy yan kung wala yan. Walang kabuhay-buhay ang lugar. At totoo lang tayo sa sarili, sa mga nakaakyat na sa view deck ng Chocolate Hills. May gana pa ba kayong umakyat ulit? Yung totoo lang. Wala daw masyadong makita sa view deck ng official view deck ng Chocolate Hills. Ang sagot naman ng isa ay kasama ang Sagbayan sa protected area, nasa proclamation na yan. Okay. Ito, isa na naman FYI, hindi sa Carmen, Bohol yan. Sa Sagbayan, Bohol yan. Ang Chocolate Hills sa Carmen. Mas sinira pa nga sa Carmen kasi nasa tuktok sila. Pero ang Captain's Peak, nasa ibaba ng bahagi naman. Mag-post kayo kung may alam kayo. Di naman kayo taga Bohol. So mukhang taga Bohol siya, no? At para sa kanila ay ang Chocolate Hills ay yung nasa Carmen lang. Yan, may sumugunda. Tama. Ay, nadali mo, Beo. Madaming nag-agree sa kanya. Ito, Bisaya din. Sa mukha, madam, so kanang burol ana or bundok nga nakapaligot sa resort, unsa di itawag ana, di ba na Chocolate Hill? So tinatanong niya kung yung mga burol ba na nakapaligid sa Captain's Peak ay hindi na ba yun Chocolate Hill? Kasi 3 municipalities ang kasama sa Chocolate Hills. Diba? Ayan ang mga diskusyon. Pag sure oy, gitna ka dyan, ang layo nga niyan sa view deck ng Chocolate Hills, Carmen yun, oy. May sumagot naman, hoy ateng, kahit sa Carmen man yan o Sagbayan, part pa rin yan ng protected area. FYI, mag-research ka ateng. OMSIM, ibig sabihin, mismo, pareho kayong tama. Ito, FYI lang din po. Mga bundok lang po ang kabilang sa Chocolate Hills. Ang patag na area is mga private property na yan. Saka yung resort na yan is nasa patag na. Huwag magmarunong kung wala talagang alam. Okay? So, may mga common points dito, no? Like, since nasa Sagbayan, yung Captain's Peak ay hindi na daw yon Chocolate Hills. Ito naman, iba naman yung sinasabi, since nasa patag yung resort, hindi naman siya parte ng Chocolate Hills. So, may punto ba si ating? To, more on balance ng sustainability at saka economic development. So, ibig sabihin po ba, di pwedeng umasenso at magpagawa ng ganyan ang lahat ng Boholano? Kasi po lahat ng bundok sa Bohol, ganyan. Paano nga ba? Hindi na ba pwede? Okay. Later na yan. So, ang question is, ano ba yung portion na bahagi ng Chocolate Hills? Kasi pag titingnan mo dito sa Google Maps, no, ang view deck ng Chocolate Hills ay nasa Carmen, Bohol. Diba? Tingnan natin yung mga public photos. Ayan, ang view, magandang Chocolate Hills. Tapos, ano yan Ito yung sinasabi ng iba, na sa Carmen nga, sinira nila yung isang hill, diba? Patayo sila ng steps, may, ayan, I love Chocolate Hills. Ito, may steps siya sa gilid ng isa sa mga burol, isa sa mga Chocolate Hill. Tapos may pa-cottage din sa gilid. Which I think, agree ako, hindi maganda, pangit. Sorry, government-owned infrastructure to. Pero sa tingin ko, panahon na para i-upgrade or siguro i-restore itong hill na to. And baka may magalit sa akin mga government agencies, pero yun lang ay aking personal na opinion. At yun din ay mukhang opinion ng mga Boholano. Siguro mag-set example ang gobyerno kung ano ba ang sustainable design, ano ba yung nararapat. Kasi ito government property ito Tapos may malaking restaurant, sabi ng taga Bohol, diba? May malaking restaurant, tapos sinira pa yung gilid, tinayuan ng concrete structure. Ayan, may paganyan-ganyan pa. Hindi naman yan natural na architecture. Ito ganyan ang view.
Meron pang ibang mas magandang ano. Teka lang scroll lang ako saglit. Ay baka magalit si kuya. Kita ang mukha niya. Ito. Ayan. So, kita niyo naman yung heel, 'di ba? Ito ay isa sa mga chocolate heels din. Tingnan niyo, nagtayo ng concrete, tapos may mga artificial stone-like design na hindi naman siguro nung ginawa yan, yan yung moda, yan yung nauuso nung parang old design ba. Sana kung ako kung ako ang magiging tourism board, joke lang, RTENR, secretary, joke lang ulit. Gagawin ko, i-restore ko itong heel na 'to. Kasi nga, meron pa, we backtrack a little bit, noong mga late 1990s to 2000, may mga ano ang original number ng chocolate hills ay nasa 1,776 hills, more or less, spanning over 50,000 hectares. Tapos, nung time na yan, madaming mga nawawalang mga chocolate hills. Kasi, ang ginawa ay binulldozed for quarrying. So, noong 2003, meron pang mga pinasara or in-stop na ang permit. I think nag-start nung officially 2006 na nung may governor's ordinance na bawal na magbigay ng quarrying permit sa bayan ng Carmen, Batuan at Sagbayan. Kasi nandoon yung pinakamadaming numbers of chocolate hills. So yun lang. Ang gagawin ko, siguro mas sustainable and ecological design para ipakita ko rin sa kapwa ko mga Boholano, kapwa ko Pilipino kung ano ba ang maganda na makaka-attract pa rin tayo ng tourist. Pero hindi natin sisirain yung kalikasan. Which I think, ito maganda, yung sa Langkawi. Sorry wala akong naisip na local na example. Pero sa Langkawi, hindi nila diniface, hindi nila sinira yung gilid-gilid ng bundok. Pero mga steps, pero naka-suspended yung design nila, yung sky bridge nila. Ayan. Meron pa ba akong isang, ito, ayan. Suspension style. So tingnan mo, walang concrete structure. Walang restaurant. Kasi, meron silang pa-cable car dito kasi yung mga restaurants sa ibang area naman. Sana ganun, yung mga design, sustainable design, na mag-set example yung government natin para, kasi tinatanong mga Boholano, ito nga 'di ba? Yan nga, pwede, meron pang malaking restaurant. Tapos itong sa amin na local, maliit lang, nasa ilalim lang siya, nasa gilid-gilid, bawal. Moving on, yung isa pang mga point ng mga comments ay nasa Sagbayan daw ang Captain's Peak. So hindi na siya part ng Chocolate Hills. Unfortunately guys, part siya ng Chocolate Hills. Ito ay tinatawag pa rin Chocolate Hills Natural Monument. At yan yung latest na submission based ng DENR. Tatlong bayan, Carmen, Batuan at Sagbayan, Bohol. Actually, originally, noong 1988 pa, nadeklara na National Geological Monument ang Chocolate Hills. Tapos, na officially, ay nasign lang yan via Proclamation number 1037 nung time na ni President Fidel Ramos noong 1997. At mas madami pang bayan ang kasama. May bukod sa Carmen, Batuan, Sagbayan, kasama din yung Pilar, Valencia, at Sierra Bullones. Titingnan mo sa mapa. Tingnan natin sa map. Ito lahat yung yung sa proclamation noong 1997, 1037, kasama ang Valencia kasi meron din dito mga Chocolate Hills, Mounds. Sierra Bullones meron din dito. Sabi nga ng isang comment, 'di ba? So bawal na ba umasenso ang mga Boholano kasi yung mga bundok-bundok sa amin, ganyan yung itsura. So zoom in tayo, ganun nga naman talaga. Mga karst na mga stone, parang limestone formations. Ito sa Sierra Bullones na yan hindi na isinama yan sa application ng World Heritage Site noong 2006. Pero isinama pa rin ang sa may Sagbayan at saka sa may Batuan kasi nandiyan yung most famous na
pinupuntahan. Dahil ito nga, ang Chocolate Hills Complex ay nasa bandang Carmen, overlooking, 'di ba? Kung ito, overlooking, ito yung ino-overlook niya, yung buong yung buong portion ng Carmen, Sagbayan, at saka Batuan. Okay. So yan, Proclamation 1037. At ni-ratify kasi yan nung 2002, July 17, 2002, yung sa Sandugo Reenactment Day. So si President GMA, nagpunta siya sa Tagbilaran at nag-sign siya ng Amendment to Proclamation 468 dated 1994 declaring the land around or in between Chocolate Hills as no longer part of the National Monument. Ewan ko, parang malito, Proclamation 468. Bakit Proclamation 468? Official gazette na to ng Philippines. Kasi ang Proclamation 468, ito ang proclamation, hindi naman tungkol sa Chocolate Hills, ang Proclamation 468, kundi tungkol sa Wahig Inabanga Watershed Forest Reserve, which is nasa Bohol din. So, ewan ko kung yung writer ba that time ay namali lang. Dahil dapat, ang amendment ay sa Proclamation 1037 of 1997. Dahil yun yung nagdideklara ng ano ang Chocolate Hills at ano ang coverage nito. Correct me if I'm wrong, from Malacanang. Okay. So anyways, basta, with that signing ng amendment ay yung mga lupa sa paligid at saka sa gitna ng Chocolate Hills ay hindi na parte ng National Monument. Kaya siguro, from the original na, ano na lang to inference na lang. From original na 6, Carmen, Batuan, Sagbayan, Pilar, Valencia, Sierra Bullones, ay ang sinubmit na lang ng DENR sa UNESCO World Heritage Convention noong 2006 ay yung 3 na lang, Carmen, Batuan, Sagbayan. Kasi nga naman, bago pa naideklara, syempre, naideklaran kung yung pinakauna-unang declaration is noong 1988, diba? Pero by that time, yung mga locals ng Bohol, nakatira na dyan ng ilang siglo na, mga salinilahi na yung mga ilang henerasyon na. Yung ibang mga lupa ay pagmamay-ari nila, pribado. Isipin mo kung lahat ng lahat ng 6 municipalities na yan, 'di ba? O covered ng National Monument, then madi-displace nga naman yung mga locals. Anong gagawin nila? Bawal na sila magtayo or maggawa ng kahit ano. Which is yung isa sa mga tanong sa comments. Bawal na ba silang umasenso? Which at that time, medyo na-exploit din ng mga left-wing. Anyways, so, doon na tayo. So, ang kasalukuyan, base sa, ito naman ay RA 1138. Ito yung Expanded National, ito yung NIPAS, National Integrated Protected Areas System. Ito ay ratification ng original na NIPAS noong 1992. Sa 1992 kasi, hindi nakalista yung mga protected areas. Pero itong 11038, yung expanded NIPAS, ay specific na. May mga guidelines na. At nakalagay dito, Chocolate Hills Natural Monument Bohol, 13,994.95 hectares. Diba? Ipopost ko na lang. Baka lahat-lahat nakalista lahat dito ng mga protected landscapes. Hindi to exhaustive dahil meron pang mga iba na na-declare na protected areas din through some legislations, acts of Congress. So from Region 1 to Region 13 NCR, andito lahat kung alin ang mga protected areas. At dito ay puntahan natin yung mga definitions niya. National Park. Ayan. National Park refers to the land of public domain classified as in the Constitution which include all areas under the NIPAS pursuant to this Act,
primarily designated for conservation of native plants and animals and their associated habitats. Ito. Natural monument refers to a relatively small area focused on the protection of small features to protect or preserve nationally significant natural features on account of their special interest of unique characteristics. So, pasok ang Chocolate Hills as a natural monument and protected area din siya. Protected areas refers to portions of land and or water set aside by reason of their unique physical and biological diversity and protected against human exploitation. Kaya siya naging protected. Pero, kinikilala din nitong INIPAS na may mga occupants sa protected area. Ito ay yung mga tao who are residing, utilizing, and cultivating within the protected area. This include the private owners, IPs, tenured migrants, and informal settlers. Kinikilala naman nila na possible na may mga private owners na sa protected areas na to, kagaya sa Chocolate Hills. Kaya nagkaroon sila ng additional guidelines. Kaya meron yung sa PAMB. Hanapin natin yung PAMB. May mga like sino-sino ba ang members ng PAMB? Hindi ko alam kung naririnig nyo. May mga bata sa labas. May iingay sila. Ito. Ay. Hindi pa ata yan. Kasi madaming mga, kasi itong Captain's Peak, diba? Ang sabi nila, may PAMB clearance sila. Tapos, medyo nagtuturoan yung LGU, sabi nila, binigyan namin ng permit kasi may PAMB clearance sila, 'di ba? Galing sa DENR. Sabi naman ng DENR, well, meron na kaming temporary closure order na inisyu sa kanila nung last year pa, September 2023. Tapos nitong January ay nag-issue ulit kami ng notification dahil notice of violation for operating without an ECC, which sabi ng management ng Captain's Peak ay hindi naman nila natanggap yung temporary closure order at saka yung notice of violation. Itong nag-viral na lang nitong March 13 sa kanila nalaman. Ganon din yung version ng Sagbayan LGU na wala namang pinarating sa kanila ang DENR. At sa Bohol na kasi nagkaroon din ng hearing sa Sangguniang Panlalawigan ng Bohol September last year, ay ang consensus doon ay i-endorso ng Sangguniang Panlalawigan sa DENR. So, ang last touch point supposedly ay DENR ang mag-evaluate sa Captain's Peak. And then, sabi ng taga Sangguniang Panlalawigan, after nun, wala na silang nadinig from DENR. So, hindi ko alam kung wala bang cell signals sa Bohol. Kasi yun yung nabasa ko sa viewing deck or sa Captain's Peak. Walang cell signal sa Captain's Peak site. Ewan ko bakit hindi sila nagkaka-usap-usap. Pare-pareho silang taga Bohol. Bohol, provincial, hindi ma-reach yung Sagbayan Municipality, yung DENR, hindi rin daw nag-reach out sa Sagbayan. Ang Sagbayan LGU nakita na lang through Facebook post. Alam nila kasing nag-operate na kami. Kung talagang the law, if ever you are not allowed to operate without that certificate, talagang i-stop nila kami. Diba? Merong discrepancy dyan kasi wala kaming natanggap na official na kopya sa sinasabi ninyong temporary closure order ng DENR.
We just learned it yesterday from the social media. We just saw online yesterday, no, the post of the DNR, because we haven't received po no any official written replies coming from them after our investigation last year. Since inalaw naman daw po ng DNR, no, then meron naman daw silang mga resolution, meron naman daw silang mga endorsements coming from the Protected Area Management Board. Then yung LGU naman, they also allowed it. And then sa ngayon, we haven't talked with LGU of Sagbayan, no, hindi pa namin sila ma-reach kahapon. Okay, so balik tayo dito sa INIPAS. Ano ang PAMB? Ito ang Protected Area Management Board. So kapag kunwari, magtatayo ka ng infrastruktura sa protected area, gaya nitong pinagpatayuan ni Captain Speak, kailangan mo kumuha ng PAMB clearance. At hindi dapat basta-basta yan, ha? Kasi, itong Section 9 ng RA 11038, naka-indicate dyan kung sino-sino ang kasama sa board. Una, ang DENR Regional Director. O, diba? So, isa ba yan sa mga mananagot? Governors of the provinces where the duly protected area is located or their designated representatives. So, parang sa Bohol, meron silang yung sa ganyang panlalawigan nila, may parang silang environmental board, tourism environmental board. Tapos, senador na galing sa probinsya na yon, pwede rin sumali sa PAMB. Pero optional na lang. District representatives, so mga congressman ng nasasakop na protected area, unless ayaw din niya. So, yung both senador at saka congressman sa lugar na yon, pwede sila sumali. Optional. Pero, ang chairperson ay ang DENR Regional Director. Tapos, iba pang kasapi ang gobernador o ang kanyang representatiba. Tapos, ang mayor sa nasasakupan na munisipalidad ng protected area o kung aliman ang kanilang representative. Tapos, mga barangay captains. Ito, napanood ko to sa isa sa mga TV Patrol ata na interview doon sa management ng Captain Speak sa sister ng owner na may nakuha naman nila yung PAMB clearance nila noong 2018 at nag-sign nga yung mga barangay captains na nasasakop sa protected area. Regional directors ng, di ba, ang dami pa, regional directors of the following agency: Department of Agriculture, NEDA, DOST, PNP, at saka DND. Tapos, 3 representative galing sa NGO or private individual. Tapos, 1 to 3 na representative from all IPs or ICCs, galing mga indigenous communities. 1 representative from the academic institution, at saka 1 representative from private sector. Diba? Ang daming kasapi ng PAMB. So, kapag law-abiding citizen ka, nakita mo to, ako lang grabe, ganyan lahat, magtatayo ako sa protected area. Ay, isipin ko, siguro alternative na lang, saan ako pwedeng magpatayo? Pero ang kwento naman ng sa Captain Speak ay, nabili nila itong lupa na to originally for agricultural purposes, pero dahil sa soil quality ay hindi nila magamit. Kaya nag-isip sila, ano ang pwedeng paggagamitan. Which is logical naman kasi may lupa ka, nakatenga lang. Siyempre, hindi naman gusto mo rin kumita. So, nag-business sila ng resort. Kasi uso na nga naman, hindi lang sa Bohol, sa Pinas, ang mga tourism style na businesses. So, yun ang tanong. Kasi, nung nag-umpisa ang news na to, parang nagtuturoan yung DNR, yung local government. Meron pa kay Ted Filon, parang ang headline ng niya ay, nagulat daw ang local LGU. Nagulat ba talaga ang local LGU? Ito sa DENR sa CAR. Na-explicar lang ito, ano ang PAMB. Sabi nito na,
All programs, projects, activities to be carried out in a protected area, whether an initial component of the National Integrated Protected Area System or a legislated one, must be cleared by the Protected Area Management Board. Kaya, sa Tagalog, lahat ng programa, proyekto, o aktibidades na isasagawa sa loob ng protected area, kailangan nito magkaroon ng PAMB clearance, which is ginawa naman ng Captain's Peak. Ang tanong lang ng iba ay, naaayon ba yun? Naging tama ba yung proseso o desisyon dahil nga sa lapit nito sa Chocolate Hills? Tapos, bukod pa dyan, may nakita pa akong dito provision dun sa PAMB office. Meron silang parang 75%. Ito. Integrated Protected Fund. Ito. Integrated Area Fund. So, lahat ng revenue, 75% ng revenue raised through yung sa protected area ay dapat ma-retain sa PAMB. Meron silang Protected Area Retained Income Account. So, hindi ko alam kung applicable ba ito sa case ng Captain's Peak kasi private naman yung development. I don't know. Meron din dito provision regarding sa ECC compliance. So, hindi lang PAMB ang kailangan mong kunin, pero kailangan mo rin mag-comply sa ECC. Ang requirements ng ECC ay isa sa mga requirements ng ECC ay yung PAMB clearance. So, ang lumalabas ngayon ay ipinasara ang Captain's Peak dahil wala silang ECC. Yun lang yun. Yun. Ang tanong na madami ay, so kung may ECC, pwede na magtayo ng ganon. Ito pala, ano lang to? Kasi sabi ng iba, pangit daw, sorry sa owner ng Captain's Peak. Pero yung sabi sa mga comments ay yung design daw medyo nakakasira sa view, masakit sa mata kasi medyo nag-agree ako dahil yung design typical sa mga resort, mga old school style resort sa Pinas. Ayan, may concrete yan na slide tapos matingkad ang kulay, yellow, orange, red, ganyan. Bubong. Eh, di ba yung mga Pilipino ngayon medyo well-traveled na. So, naisip ko, kung ang pinatayo kaya yung mga tipong sa Ubud, yung mga luxury style sa Ubud na mas mas ecologically conscious yung design nila na nag-blend sa kalikasan. Alam ko contentious pa rin tong issue nito kasi nasa bandang gitna pa rin siya ng Chocolate Hills. Pero kung ganito kaya ang pinatayo, yung mga shape ng kubo-kubo ng cottage ay medyo nahahawig sa shape ng Chocolate Hills. Tapos walang bright glaring colors. Mas katanggap-tanggap kaya? Parang ecologically. Tapos syempre siguro yung swimming pool, medyo mga natural pools ang gawin. Ewan ko, hindi naman ako environmental expert. Pero yun lang ang mga kuro-kuro ko. Ano sa tingin niyo, guys? Ito ang location ng Captain's Peak. Ito yung Carmen, sabi ng mga taga Bohol. Hindi naman nakasakop ng Chocolate Hills ang Captain's Peak. Sa tingin niyo, guys, ito satellite image. Pero makikita niyo parang burol-burol. Chocolate Hills pa ba yan? Kasi pag titingnan mo yung iba, residential area nila, parang nasa gilid-gilid din sila ng Chocolate Hills nila. Ayan o, para sa akin, Chocolate Hills pa rin yan. Kasi yun nga yung sabi sa heritage site, diba? Kabilang ang Sagbayan. Ayan, Chocolate Hills pa rin. So, ano ang pwedeng ipatayo sa Chocolate Hills? Pwede na ba magpatayo si Madam Cynthia Villar ng kanyang Camellia Home sa gitna-gitna? Since may nagsabi na ang gitna sa Kapatagan ay private property. Pwede na bang mag-Camellia Homes? Pwede na bang magtayo ng medyo nature-inspired mall sa gitna ng mga Chocolate Hills? Ano sa tingin nyo, guys? Comment down below!